Binalikan ng GMA News ang pagtutol ng ilang mga dating mahistrado ng Korte Suprema sa ilang probisyon ng Bangsamoro Basic Law at lumalabas marami sa mga sinasabing labag sa konstitusyon ang lumusot pa rin sa bersyon na inaprubahan ng Komite ng Kamara. Nakatutok si Joseph Moro. It has drastically changed. We have removed the possibility of impression of a sub-state. We took Wali out. We made territory area. We removed aerial domain. We were able to name the Bangsamoro not as a nation of Moros, but a Bangsamoro autonomous region. Kampanya sa Ad Hoc Committee on the Bangsamoro Chairman, Congressman Rufus Rodriguez, na narilis na nila ang ilang mga probisyon sa kanilang substitute version ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Pero kung babalikan ang pagtutol ng ilang mga dating maestrado ng Korte Suprema sa ilang probisyon ng BBL, marami sa mga umunoy unconstitutional o lumalabag sa konstitusyon na probisyon sa BBL ay nasa substitute version pa rin na pumasa sa komite ng Kamara kahapon. Si dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide na miyembro ng Peace Council na binuo mismo ng Pangulo para pag-aralan ng BBL, pinatatanggal ang 10% opt-in provision kung saan maaaring maging bahagi ng Bangsamoro Territory ang isang syudad o probinsya kung iboboto ito ng 10% ng mga registered voters. Meron pa rin ito sa substitute BBL. Hindi itinanggi ni Rodriguez na pwedeng lumawak ang sakop ng Bangsamoro Territory. It's very clear that in the contiguous provision that they should be first contiguous, then they are also in the triple agreement. Pero sabi ni Davide, ang pagbabago sa teritoryo ng isang autonomous region tulad ng Bangsamoro ay kailangan ng isa pang batas sa Kongreso at hindi lamang dinadaan sa botohan. Isa pang dating maestrado ng Korte Suprema, si Justice Vicente Mendoza, tinutulan noon sa pagdinig sa Kamara ang pagtatayo ng isang parlamentaryong Bangsamoro government. Dapat daw ay direktang hinahalal ng taong bayan ang mga miyembro ng parlamentaryo at gabinete ng Bangsamoro government. Pero sa substitute bill ng BBL, ang Chief Minister ang mamimili ng kanyang gabinete. The executive department is also required to be elected, but here by the Constitution. But in the bill, the cabinet is appointive, is not elective. It is the Chief Minister who appoints the cabinet. Dagdag pa noon ni Mendoza, hindi rin maaaring ang Bangsamoro government ang bumuo ng kanilang mining policy dahil nasa konstitusyon ito at hindi pwedeng baguhin maliban na lamang kung aamyendahan ng konstitusyon. Merong ganitong kapangyarihan ng Bangsamoro government. Tingin ni Mendoza, dapat ay naaayon sa konstitusyon ang Bangsamoro Basic Law. Sa committee report naman ni Senador Miriam Defensor Santiago, sinabi niya na halos katulad lamang ng BBL ang ibinasurang Bangsamoro Juridical Entity ng Korte Suprema na tila isang sub-state na raw. Isang executive department at legislative assembly lamang daw ang pinapayagan para sa otonomiya sa Mindanao at hindi isang parlamentaryong gobyerno. Isa ang komite ni Santiago sa 3 komite sa Senado na nag-aaral sa BBL. Kung ano't anuman, kahit maipasa ng Kamara at ng Senado ang Bangsamoro Basic Law, may tsansa pa rin na makwestiyon ito sa Korte Suprema. Ang kataas-taasang hukuman na magsasabi at may huling desisyon kung unconstitutional o constitutional ang Bangsamoro Basic Law. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.